Hello, 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 mga kabayan. This video is about, ayan, si BBM. Bumaksak ang kanyang rating. Si President Duterte, lalo sumikat nung after ng arrest niya, di ba? Nakita ko lang ito sa kanina ko lang nabasa, no? Teka, hanapin ko kasi at saka yung survey kasi based on the survey from March after ng arrest ni Duterte, nag-survey may pahayagan, no, nag-survey. Sabi nga, teka, hanapin ko. Ayan, no, sabi nung Publicus Asia, Marcos trust rating plunge. VP Sara support rises. Tumaas ang anong support ni Sara Duterte. Dito sabi niya BBM approval trust rating took a sharp downturn in the first quarter of 2025 while Vice President Sara Duterte saw an increase in support according to Pahayag first quarter survey 2025 conducted from March 15 to 20. The survey result released on March 28 by Publicus Asia Inc. highlight a shifting public sentiment amid growing political economic concern. Ayan po. Hindi ko na basahin lahat. Dito naman sabi niya, their survey divided respondents across from 5 regions, National Capital Region NCR with 238 participants. Tapos sa sa North Central Luzon, South Luzon, and Visaya and Mindanao. Ayan po. So, bad news to kay BBM kasi ayun nga, sometimes may action tayo na nakakasira sa atin, no? Kasi dati sabi niya hindi daw siya hindi siya mako-cooperate sa ICC, and then tapos ito nangyari, binigay niya si Duterte sa Interpol. Interpol is wala yan lang yan parang messenger yan they just give out the whatever the message. Yung Interpol, ganun lang yan sumusunod lang kung sinong government nag-utos sa kanila. Ayun, parang bang nagdidili, parang parang postman, mailman, parang ganyan. Sabi niya, tapos ang katwiran naman ni BBM, hindi naman ako hindi raw siya na-cooperate sa ICC, kung di sinusunod lang niya sa Interpol. Kasi yan kung hindi niya oblayon request ng Interpol, baka next time hindi na tayo hindi na raw siya tulungan kung meron meron dapat extradite na criminal or something like that. So, yan ang katwiran ni BBM, sa tingin ko, yun na nga, alam natin lahat. Alam mo tayo ganyan Pilipino, we always, maawain at saka tayo. Siyempre, ayaw natin naaapi. Kasi madalas tayo ang inaapi, di ba? Madalas tayong ang inaapi ng mga ng malaking bayan. So, kaya ngayon parang ang suporta dumami sa kay Duterte. Nakita ko yun sa birthday 80 birthday ni Duterte. I mean, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo yan. Sa Hague, ang daming tao, I think more than 5,000. At yun yung pinanood ko, yun sinong artist na yun, nandiyan Robin Padilla, si Sara na doon din, tapos pumunta rin si Madam Hanilet
tapos yung anak nila, si Kitty. Marami pumunta ng mga nagsusupport sina Harry Roque na doon din, tsaka si Maharlika. Ayun po, yun nga, marami nagmamahal, kaya talagang napakasaya ng mga tao. Alam niyo talaga, alam ko talaga. Basta OFW, mahal yan, mahal nila ang Presidente Duterte. Ganun kasi ganun din kasi ang feeling ni Digong, Mayor Digong, talagang mahal niya yan ang dati lagi ako nanonood, yan ang sinasabi niya parang sinasabi niya na kayo mga OFW, naintindihan ko kayo, nagsasakripisyo kayo para sa inyong pamilya. Kaya ako naman, at that time, presidente siya, make sure niya na safe ang inyong pamilya sa bahay. Kaya very siya, galit siya sa mga addict, mga nagtitinda ng mga ng illegal drugs. Galit siya kasi kasi para siyang siya, siyempre presidente, you have to act like you're the father of the country. So siyang tatay. So pag wala kayo, yung mga anak nagtatrabaho, nagsusumikap, hanap buhay, siya naman bilang ama ng bayan, kailangan make sure niya na safe ang mga pamilya ninyo. Kaya mahal na mahal kayo, kaya tinuturing ni Tatay Digong, kayo mga OFW are hero. So totoo lang naman, one of the biggest talaga contribution sa Philippine economy, ang mga OFW, yung mga mga remittance, 'di ba? Yung mga remittance talaga yan ang nagpapa tawag dito, yun unlat sa bayan ng Pilipinas. Alright, so yan ang ko, teka, may note ako dito. Tapos sinasabi nila na daw, ita-try nila parang i-release yung lawyer. Mukhang magaling naman yung lawyer, yung British, 'di ba? Mukhang magaling naman. Pero sa tingin ko, I don't know. I doubt na they're gonna give him early release or something like that. Medyo doubt ako doon sa situation na yan. But I think for just following the case, I think he stand a very strong case. I really do. Very strong case yan. So balik tayo kay BBM, I think na miscalculate ya. Siguro na pressure lang siya, siguro may nagsusulsul kasi marami diyan, gustong maging presidente din. Ayan sinabi ng kapatid niya si Amy marami daw marami daw nakapaligid yung mga maraming, kasi ganun sa yun ang mahirap pero kahit na hindi lang naman sa Pilipinas, kahit nasaan ka, kung sinong ang nasa sa posisyon, maraming sip-sip nakapaligid yan, parang linta, 'di ba? Dito din ganun din, dito rin sa US ganun din, marami din ang kay Trump. Alam mo, I feel like yung situation ni Tatay Digong at saka si Trump, medyo may pareho ang nila situation nila Naalala ko na pag nakakampen si Tatay Digong, may team song, 'di ba? Yung Bayan Ko ba, 'di ba yung kanta ni Freddie Aguilar? Ayan. Tapos si Trump, ganun din, may team song din, YMCA naman. Pareho sila. Tapos yun nangyari kay Trump. Ang daming mga lies na mga talagang binanatan siya ng binanatan kung ano pa lang niya sa kanyang unang termino. Sa unang termino pa lang niya,
inaano na siya ng mga lies. Sabi raw, ano daw, sympathy daw siya, sa Russia, ganon. Hindi naman totoo. Tapos yun, gumawa lang ng, ng fake na, testimony from somebody na binayaran para gumawa lang ng testimony. Yung mga ganyan, alam naman natin mga politics, puro mahirap. So, anong nangyari? Wala nangyayari. Tapos, daming tinira sa kanya. Tapos, yun sinasabi na, may demanda sa kanya na rape daw na babae. Imagine mo na rape daw sa department store. Oh, isipin mo na lang parang sa dito sa nalimutan ko ano ba yung department store dito, pero high class na na department store. And then yung kumbaga sa anong bang high class na department store natin sa Pilipinas. Wala akong masyadong alam sa Pilipinas. 3 times lang ako umuwi. Sabihin natin yun na lang. Ano ba yun? SM o something like that. Sa SM daw kasi sa dressing room daw ng SM, doon daw siya na ni-rape ni Trump. Yung bang ganoon. Pero hindi ito sa New York, sa Bergdorf yata Bergdorf, parang Bergdorf. Bergdorf is a high-end na store, no. Doon daw siya na sa dressing room, which is at that time, si Trump sikat na sikat yan kasi siya, 'di ba, nasa siya, may TV show siya, Apprentice, and then sinabi nung babae, lagi siya nanonood sa doon sa Apprentice kasi paborito niyang show. Tapos after 30 years saka lang siya lumabas na sabihin na rape siya. Imagine mo, kasi dito meron may limit kung magpa-file ka ng charges. Kailangan hindi lalampas ng I think 20 years or 25 years. Ay matagal na yan. So ang ginawa ng sa New York, binago nila yung law. Ginawang pwede na kaya na more than 25 years, kaya na 30 years pwede mo pa rin kasuhan. Binago nila, after binago, lumabas yung babae, yun, dinamanda si Trump. At tapos yun kasi mga judges dinala sa grand jury. At dati wala akong alam sa grand jury. Kala ko, siyempre, pag sinasabi mo, grand jury, di ba? Yung mga siguro mga jury, mga matatalino, mga lawyer, wala naman palang kwenta yung grand jury. Lutong Macau. Kasi yung grand jury, mamimili sila kung halimbawa, kung ang Democrat, lahat lang Democrat lang kukunin nila. Kung Republican, lahat Republican. Parang doon sa atin, either laban ka o kaya kay BBM. Hindi ko alam ang party ni BBM. So parang ganyan. So medyo lutong Macau. Tapos yung judge, siyempre rin, Democrat din. Tapos na siya, pinapound na maraming hindi talagang makatarungan kasi hindi tinatanggap ang mga witness ni Trump. Same thing nang nangyayari sa nakikita natin, treatment kay Sara Duterte. Ayun, binanatan si Sara Duterte ng confidential fund. Kaya nga tinawag ng confidential fund sekreto yan, and then gusto raw malaman daw ng mga ng Congress kung ano nangyayari. Sabi naman ni Sara, dapat ang COA ang sasagot lang ako doon sa COA kasi yan talagang may authority mag-check ng kung ano nangyayari sa mga pera. Yan talagang COA lang ako sasagot, hindi kung sino-sino. So,
Ayan ang nangyari, binanatan ng binanatan. So, parang nakikita ko the same thing, yung mga ano, you know, but anyway, so sinishare ko lang what I know kasi minsan, ewan ko lang din sa atin, baka sinisensor din, something like that. Kaya maganda minsan meron outside nako-comment or something like that, 'di ba? So, 'yun lang ayan kaya nakikita 'yun parang ginigiit, inaapi. 'Yun nga tapos ngayon na kinulong pa ang dating presidente yan, alam ko last na election mas maraming bumoto kay Sara Duterte kaysa kay BBM. You know? So and at saka sinabi rin niya na gusto niya 2028 makraran siya si Sara. Kaya ngayon ginagawa nila gusto nila i-impeach. Kasi pag na-impeach si Sara hindi na makakatakbo. So kaya mga kabayan, kailangan po. Usually, normally, I don't like to say, vote for one party. Lahat. Kasi hindi naman lahat doon matitino o magagaling alam mo naman sa atin, ang daming balimbing. Napakadami. I-play ko muna. Pakita ko ang balimbing Sandali I-review natin lahat ng mga... Ibalik ang nakaw na yaman. Yan ang sagot ni Senator Manny Pacquiao sa pagtakbo ni dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ayaw ko kasi manira pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na siguro ibalik yung sinisigaw ng ng taong bayan. Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo walang magandang kinabukasan na inaharap kung nandyan palagi ang corruption? Kaya nga, in my time, pagdating ng panahon, God willing, lahat ng mga kawatan sa gobyerno magsama-sama sa kulungan. Ipapakita ko, patutunayan ko sa taong bayan. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurapang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ayan po si Idol Pacquiao, Manny Pacquiao. Si Idol talaga Paborito ko yan Of course lahat tayo paborito natin si Manny Pacquiao pero nakikita naman ninyo dati ganun, dati yan ang sinabi, tapos ngayon iba na. So kaya tayo kasi itong election next month in May, napaka-importante po. Like ganang sinabi ko, normally I don't like to say, hey, let's vote straight this party. Kasi ang talagang inaano ko lagi, tinitignan ko kung sino yung tao, Iboboto mo yung talagang tao, talaga makabayan. Yun tao niya na honest, hindi balingbing. Tsaka yun kahit na nanalo na, pag nanalo na, yun marami kasi ganyan Pag sa campaign, sige, banat ng banat, sige, ito gagawin ko sa iyo, mga ganun. Magaling pa makpatawa. Tapos pag nasa Congress na, nasa power na, wala ka na marinig. Ayun, wala na. Minsan hindi mo na rin makikita. Ganun din dito sa amin, sa amin dito. Kaya kami as a voter, wina-warning namin yan mga Congress, senator. Sinasabi namin, sige, kung balingbing ka, forget it. Next election, ibo-vote out ka namin. We have to do that. Para yung mga political na nakaupo, they have to work. Remember, kahit na mas mayaman sila, they work for you. They work for you. Yung mga politician, they work for you. Ang mamamayan, kayo ang may hawak ng susi. Kayo nagboto,
Kaya sila nandoon sa lugar nila. Have to remember that. Yun na nga. No? So, hopefully, yung mga kabayan, no, hopefully, no, isipin lang ninyo pak hindi na yung mga ni Duterte, hindi na naboto lahat. May chance baka ma-impeach nila si Sara. Ayaw natin mangyari yan kasi mawawala na eh. Pag na-impeach si Sara, paano na? Wala na. Sino bang pwedeng maganda yung may opposition eh. Para ma-balance ang power. Kasi kung hindi, ayun na. Isa na lang ang hawak na nila. Kontrolado na nila lahat. Wala na kayo. Yung mga mamamayan, wala na. Kakalimutan na lang nila ang bayan, you know? So, importante po talaga yung ganun, may opposition. It's better. Yung isang araw, napanood ko si yung mayaman na babae, si Loida Nicolas, napanood ko interview, yan. Talaga, siya, kilala ko siya kasi siya, billionaire eh. She's a billionaire. Hindi billionaire sa Pilipinas, dito billionaire kasi napangasawa niya big businessman sa US na billionaire sila dito sa US. Imagine na lang ninyo kung billionaire sila dito sa US, that mean more than double sa ikumpara mo sa Pilipinas. Medyo siya, alam ko kay Aquino siya, which is okay, good, you know, and then pero ngayon na siya kay BBM. Anyway, so dito naman sa US, ang naman niya, sa Democrat naman siya, always Democrat, you know. So ako Democrat din ako dati. Pero ngayon, I get wiser because, yun nga, hindi ako sa kung anong party. I vote for the candidate, not for the party. You know, kasi minsan yung party mo, kung yung candidate naman, walang kwenta. Bakit naman, utoto tayo, no? Hindi tayo utoto. We have our own mind. So, ayun nga, medyo, okay na ako kay Loida Nicolas. And then sinabi na ayaw niya kay Trump kasi siya, Democrat siya. Which is, I understand, that's only fair. Okay lang yan, no? Tapos sabi niya, tinanong siya, sino naman tingin mo sa tawag dito yun, sino naman ang tingin mo na next election dito sa US, ang sinong kaya pwedeng panglaban kay Trump or kaya sa party naman ni Trump, you know, sa Republican. Sabi niya yun sa California, yung si Newsom, medyo mabaho ng pangalan niya kasi na hindi niya na napasama ang hawak niya sa California. Tapos sabi ni Loida, sa New York yun si former governor Cuomo daw. Nawala na ako ng bilip. Si Cuomo nag-resign niya dahil sa maraming hindi maganda. Anyway. So, lang tayo, ingat lang tayo, no? And then pray tayo sa Pilipinas. Ngayon napanood ko lang medyo na naman tension rising doon sa China and Taiwan. I don't think it's anything gonna happen. Siyempre media ina-hype nila di ba? Pati yung general, yung chief of staff nag-get ready ng AFP para isaklolo. Birma 250,000 na OFW na Pilipino na sa Taiwan. Ayun po, napakaraming tao. So gusto nila isaklolo just in case pag nilusop ng China ang Taiwan. But I don't think it's gonna happen. Lang yan, medyo may tension na kasi may sinabi yung presidente ng Taiwan kaya na nag-react lang ang China. So I don't think
anything will happen, you know. Kasi nga na ang presidente ngayon dito si Trump. Siyempre hindi rin papayagan ni Trump yan pakaganyan, you know. So don't worry sa mga kabayan, huwag kayong mag-worry, pray lang kayo. Pray lang tayo na maging peace ang mundo. Sige po. Thank you again for watching. Take care. Stay safe. Bye-bye now.